Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Nicole. 24 years old. May ka-live-in partner po ako at may isa po kaming anak. 5 years na po kaming nagsasama, sumatotal Mama Colleen. Sa poder po ng mga magulang niya kami nakatira. I want to share my story para po sa kaalaman at para na rin maging inspirasyon po sa iba na may kinakasama. Itago na lang po natin sa pangalang Aldrin, ang aking kinakasama. Mama Colleen, nagkakilala po kami sa Facebook lang. Sa pagkakakilala ko po sa kanya, isa po siyang mabait na tao. Kaya agad ko siyang nakagaanan ng loob. Lagi kami magkausap, nakakausap ng matagal, mas nakilala or mas nagkakilala po ng mas malalim. Mas nakilala ko si Aldrin. At Mama Colleen, bumilib po ako sa pagkatao ng taong ito. At noong mga panahon na yon, sa isip ko, ito yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. No dull moment. Alam mo yung pakiramdam na ang gaan-gaan lang siya kasama. Hindi katagalan sa panliligaw po ni Aldrin sa akin, sinagot ko na siya. September 8, 2019. Alam mo Mama Colleen, what a small world. Kasi si Aldrin pala ay naging classmate ng sister ko nung high school. Kaya naman Mama Colleen, nung ipinakilala ko po siya sa kapatid ko, sa pamilya ko, sa unang pagkakataon, nagkagulatan silang dalawa. Kaya ayun po, hindi naging mahirap na maging boto ang pamilya ko kay Aldrin. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung pamilya mo ay boto sa jowa mo. Since nagtatrabaho po ako bilang waitress noon sa Manila, napadalas na po yung uwi ko every month para po magkasama kami at magkita. Hanggang sa nagsara po yung restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Umuwi po ako sa kanila hanggang sa napagdesisyonan po namin na magsama na.
Sa pagsasamang yon, after 2 years, doon po nabuo yung una naming anak. Masaya kami nung nagkaroon kami ng anak. Pero nagsimula po ang problema nung nawalan po siya ng trabaho. Nung una, napapansin ko kasi na parang hindi na siya umaalis ng bahay. Kinakamusta ko siya tungkol sa trabaho niya, pero sa tuwing kakausapin ko siya tungkol doon, Mama Colleen, parang iwas na iwas po siya na makinig sa akin. Hanggang sa nabanggit na nga niya sa akin na nawalan na po siya ng trabaho. Medyo natagalan ka po na tenga siya nung panahon na yon. Pero inunawa ko na lang, Mama Colleen. Bilang kinakasama, mahal ko siya, may anak kami, kaya ko po tiniis yung bagay na yon. Inintindi yung sitwasyon na meron kami noon. Matagal na panahon po bago ulit siya kumayod para sa aming pamilya. I think 1 year po mahigit bago po siya nagkaroon ng interest na magtrabaho muli. At nung nagkaroon na po uli siya finally ng trabaho, laking pasasalamat ko, Mama Colleen. Kasi buti naman at kumilos na siya. Ganitong kailangan namin ng mga pangangailangan. May mga pangangailangan yung anak namin. Lalo na po at sanggol pa ito. So much appreciate ko po siya sa totoo lang dahil nakita ko po yung sakripisyo niya para sa aming mag-ina. Yun lang, Mama Colleen. Sa pagbalik niya ng trabaho, may problema na naman. Dahil simula po nung bumalik siya ng trabaho, ito naman ang rason. Parang nawalan po siya ng oras, nawala ng atensyon sa akin, na parang hindi na po ako nag-e-exist. Salamat sa ayo. Napapansin ko na halos wala na po siyang oras sa amin ding mag-ina. Nakapag-uuwi galing trabaho, ang ganap niya po, pahinga, kain, tulog. At may mga pagkakataon pa na nahilig po siyang magpunta sa sabungan malapit po sa amin. Kapag uuwi po ng bahay, halos madilim na. Kakain lang siya ng dinner, tapos mag-o-online game na. Hindi ko na po maramdaman yung pagpasok niya sa kwarto namin dahil mahimbing na rin po ang tulog ko. Nung isang araw lang, gano'n na naman po. Parang paulit-ulit na lang. Naging routine niya na po yun na ako po, honestly, Mama Colleen, ay nasasaktan na. Kasi bakit parang baliwala ako, pati ang anak niya. Lahat walang sayang, pinanghahawakan ng pag-ibig na totoo. Matagal na panahon din ang pinagsamahan natin, bawat luha, ngiti at saya, andun ka. Kay rami na nating pinagdaanan, ngunit nanatili akong naging tapat sa'yo. Hindi ako sumuko, nanalig sa pagmamahalang totoo, at pinaglaban ko ang pag-ibig mo, pag-ibig ko. Wala
pagsisisihan, lahat walang sayang. Mga sakit na naramdaman, naiintindihan. Dahil sa'yo ko lang naramdaman ang maging buo sa'yo. Walang pagsisisi, bakit nakilala kita? Walang pagsisisi, bakit iniibig ka? Walang pagsisisi, walang pagsisisi. Hanggang sa Mama Colleen, natuto po akong magtambay na lang sa Facebook kapag wala pong ginagawa at manood ng mga vlogs. Kumbaga nasanay na ako, Mama Colleen, sa ganoong routine namin. Para lang kaming boarders sa bahay na ito. Hanggang sa nakilala ko po yung taong nakausap ko via online chat. Nagtuloy-tuloy po yung pag-uusap namin na yon, Mama Colleen. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nagiging masaya na ako sa mga oras na yon na alam ko namang mali. Pinilit ko pong umiwas sa ganoong bagay, pero naging malalim ang pagtingin ko sa taong nakakausap ko online. Oh no! Alam ko pong mali ang ginagawa ko, pero naging masaya po ako eh. Nalibang po ako dahil na din sa kawalan ng atensyon ng kinakasama ko sa akin. Then after a month, nahuli po ako ng partner ko. Hindi ko na po dininay, Mama Colleen. Umami na po ako. Ngayon po, sinabi ko po yung totoo kung bakit ko din nagawa yung bagay na hindi dapat. Kumbaga nangyari po nun, Mama Colleen, kasi habang tulog po yung anak ko, nag-i-scroll ako sa Facebook, hanggang dumaan nga sa wall ng Facebook ko, si Jojo na pumukaw po ng attention ko. Dahil sa post ni Jojo sa isang group kung saan kasali rin po ako. Nagulat din po talaga ako, Mama Colleen. At yun nga, nagkapalagayan kami ng loob. Nalibang ako sa mga panahon na nalulungkot ako. Si Jojo ang naging kausap ko. Si Jojo ang nagparamdam sa akin na pwede pa rin pala talagang maging masaya. Mama Colleen, sa pagkadiskubring po yun ng asawa ko, nagalit po siya. Bakit ko raw nagawa ito? Sa pagkakataong pong yun, nagdesisyon kami na magkanya-kanya muna. Oh no! Kasalukuyan po ako nakatira sa kapatid ko. At yung anak ko naman po nasa kanya po. Kapag may oras at may motor akong gagamitin, dinadalaw ko po yung anak ko. Mama Colleen, gusto ko pong humingi ng payo. Kung ano ba yung dapat kong gawin. Gusto ko lang din pong sabihin na araw-araw parang pinapatay ako ng kasalanan ko. Halos araw-araw hindi ko alam yung gagawin ko. Alam ko yung naging pagkakamali ko. Hindi ako nagsabi sa kanya na nagkukulang ka na, bagkus hinanap ko yun sa iba. Gusto ko po na mabuo kami para na din sa anak namin na 3 years old na ngayon. Mama Colleen, 4 na araw na po simula nung nagkagulo kami, simula nung hindi na kami nagsasama, at simula po nung nangyaring gulong iyon sa amin, parang wala ng pag-asa. Oh no!
Palagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya daw ako mapapatawad. At di niya kayang tanggapin dahil sa nagawa ko. Pero alam mo Mama Colleen, kachat ko lang naman si Jojo. Hanggang chat lang naman ang meron sa aming dalawa. Wala pong nangyari sa aming dalawa. Hanggang ngayon, abot ang pagmamakaawa ko para lang mabuo kami para sa bata. Pero wala na po talaga siyang amor na mabuo kaming dalawa. Ngayon po, ang hirap labanan ng nararamdaman ko. Sa totoo lang Mama Colleen, nag-uumpisa na po akong mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Again, aminado po ako sa nagawa kong pagkakamali. At lahat po ng iyon pinagsisisihan ko. Mama Colleen, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento, ng storya ng buhay ko. Ikinuwento ko ito para na rin makatulong sa iba at makakuha ng aral na hindi mo dapat hanapin sa iba ang pagkukulang ng partner mo. Bagkus pag-usapan para maayos. Mama Colleen, lumalaban po ako sa kasalukuyan, sa depression, sa anxiety, na dulot ng aking maling desisyon. Ng aking maling piniling landas. Muli, ako po si Nicole. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Yan ang mahirap ka, winner, bebe ko, no? Ang sarap sana na balikan ka ng taong mahal mo. Kung sana ganun lang kadali na mapatawad ka niya. Parang ang sarap sabihin na promise, hindi ko nasasayangin ano man yung pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Kaya lang minsan, may mga tao na kapag ka nagdesisyon na isarado na yung chapter ninyong dalawa, yung story ninyong dalawa, lalo na kapag ka nasaktan siya at hindi niya matanggap yung ginawa mo sa kanya, wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang na sinarado niya na yung storya na meron kayong dalawa. Oh no! Kumbaga, you had your chance, pero sinayang mo. May pagkakataon ka, binigyan ka ng oportunidad, pero sinayang mo. Ngayon, naiwan kang nagsisisi, naiwan kang nalulungkot, at naiwan kang nagbabakasakali na sana magbago pa yung desisyon niya, sana lumambot pa yung puso niya, at sana mapatawad ka pa niya. But again, bebe ko, sadyang may mga tao na minsan, kapag sobra silang nasaktan, minsan, kapag sobra silang natauhan, pipiliin nilang bumitiw na. Lalo na kung talagang grabe yung sugat na naidulot nito sa puso nila. Lalo na lalaki pa ito, grabe yung ego ng mga lalaki. Oh no! Oo, hindi nila matatanggap yan. Lalo na kung alam niya na never siyang nagloko, alam niya na never siyang na-tempt na makipag-chat sa iba, alam niya na ginagawa niya ang lahat para sa pamilyang ito. And then magugulat na lang siya, nagpapakapagod siya sa trabaho, halos wala nang pahinga. Oo, yung pahinga niya, yung paglalaro niya, yung diba? Then malalaman niya, habang siya ipagod sa trabaho, ikaw ito nakikipag-chat sa iba? Nakakapikon naman talaga. Nakakainis naman talaga, nakakagigil naman talaga. Kasi kung tutuusin, he's been behave. Bumehave siya, hindi siya ng babae. Kaya nga dito papasok yung mamili ka. Mambabae yung asawa mo? O maglaro na lang yung asawa mo kung ano man yung pwede niyang pagkalibangan? Di ba mas ayaw mo na mambabae siya? Di ba mas okay pa nga yan? At least nakikita mo pa rin naman. At least hindi mo siya nakikita sa piling ng iba.
Kaya kung meron mang mali dito, aminado ka, ikaw naman talaga yun. Naging marupok ka, yun lang ang masaklap. Inunahan ka ng karupukan. Nagpatalo ka sa iyong kahinaan. Kaya yung asawa mo, nasaktan at nagdesisyon na wag mo nang ipagpatuloy ang relasyon ninyong dalawa. Although let's be fair as well, I am not discounting the fact na may mali din naman si kuya. May ambag din naman si kuya. Huwag din naman natin siya masyadong sambahin. Kasi in every action, there is a reaction. Sa kada usok, merong apoy. Nandun na tayo, 'di ba, na may naging pagkakamali si ate, mas lumaki lang yung pagkakamali niya, kumbaga sa kasalanan, mas malaki yung naging kasalanan niya. Kasi pumatol siya. Naging marupok siya. Anong kasalanan ni Kuya, Mama Kulin? Bakit parang biglang mababack to you kay Kuya? May ambag, be. Huwag nating lukuhin yung mga sarili natin. May ambag ka rin, Kuya. Totoo naman na hindi maghahanap ng atensyon si ate sa iba kung ikaw mismo meron kang atensyon sa asawa mo. I would like also to remind you, para sa mga mister na nagtatrabaho, sa mga mister na pagod kayo, busy ka, naghahanap ka lang ng isang bagay na pwede kang malibang, kasi you also deserve that, kasi pinagpaguran mo yan. Ano man yung pinapasok mo sa bahay ninyo, kumbaga pinagpawisan mo yan, so deserve ko. Diba ganun yung paniniwala natin Deserve ko na i-treat ang sarili ko. Deserve ko yung ganito, ganyan. Deserve ko na maglaro. Deserve ko, etc., etc. Of course, we are not discounting yung #deserve ko. But also, kasabay ng pag-indulge mo, ng pag-swimming mo, paglangoy mo sa mga deserve mo, lagi mo ring iisipin na yung pamilya mo nag-e-exists. Kahit gaano ka kabisi, magkaroon ka pa rin ng time sa pamilya mo. Kahit gaano ka kabisi, 1 hour of your time a day, I think that's sapat na. Kahit nga 15 minutes na lang Diba? Kung ayaw mo ng 1 hour kasi maglalaro ka na ng ML, okay. Pero yung maipadama mo na, okay, asawa, kape muna tayo bago ako maglaro. Asawa, magkwentuhan muna tayo bago ako magsabong. Asawa, banding muna tayo kahit 15 minutes, pero pasensya na ha. 15 minutes lang kasi talagang pagod ako, gusto ko nang magpahinga. Kahit 15 minutos lang, pahiram ng 15 minutos mo. Malaking bagay na yun. Kaya hindi natin nasisisi yung isang tao na maghanap ng atensyon sa iba. Kasi meron ka ring naging pagkukulang. Although mas naging malaki yung kasalanan niya dahil hinanap niya yung 15 minutes na yun sa iba. Mas malaki yung naging kasalanan niya kasi habang busy ka, habang meron kang routine na hindi mo binabago or meron kang routine na hindi sila kasali sa routine na yun, naghanap siya ng iba na makakausap niya. So may ambag ka. Kaya ang lesson dito mga bebe ko, diba? Again, number 1, kahit gaano ka ka-busy, find time to bond with your family. Life is too short. Kapag may nangyari sa kanila, knock on wood, ipopost mo na lang sa Facebook yung eulogy mo or sasabihin mo na lang during the eulogy, mahal na mahal kita. Kung sana buhay ka pa, edi sana ganito. Kung sana nung nabubuhay ka, ginawa ko. Diba? If we can do yung best things that we can provide to them, gawin na natin. What is konting bonding with the family? Hindi naman siya nanghihingi ng sobra-sobra. Hindi yung parang uuwi ka, dadaanan mo lang siya, parang wala kang nakita, parang ghost yung asawa mo. Uuwi ka, role ng mga babae na alagaan yung kanilang mga anak. Role ng mga babae, bilang yun na lang ang trabaho mo, mag-alaga ng bata, hindi lang yun Bilang yun yung role mo bilang ina, natutukan yung bata, nandun na tayo. But again,
kailangan din ng atensyon ng ama. Again, you are bringing home the bacon. Pero hindi natatapos doon. Konting banding, yun lang naman. Okay? So, may mali. May mali si Mister. May mali rin si Mrs. Mas nag-magnify lang yung kamalian ni Mrs. dahil may third party na involved. Oh, no. So sana no, sa asawa po ni Nicole, try na halukayin mo sa puso mo, na unawain yung naging sitwasyon. And try halukayin sa puso mo yung forgiveness. After all, mag-partner kayo. Hindi lang kayo basta nagsasama sa isang bubong, hindi lang kayo borders dito, mag-partner kayo. Natural na meron kayong hindi pagkakaintindihan, natural na darating kayo sa punto na magtatalo kayo, 'di ba? Natural 'yun. Walang spice ang buhay pag walang away. Pero sana himay-himayin mo. Nandun na tayo na galit ka ngayon. Kasi niloko ka ng partner mo. Oh, no. Nakipag-chat siya sa iba na never mong ginawa. Na parang, kung ako kaya gumawa sa'yo niyan, matutuwa ka ba? Na parang nakakalalaki, Nakakalalaki? On your part? Na parang ako nga hindi ng babae, ikaw pa ng lalaki. Kasi aminin natin, no, kapag ang babae ng lalaki, napakalaking issue. Pag ang lalaki ng babae, parang normal na para sa atin na, ay kasi lalaki talaga, polygamous talaga. Pag babae, parang sobrang nakakahiya. Pero ako naniniwala ako, mapalalaki, mapababae. Once you cheat, wala yan sa bigat. Hindi porke babae ka mas mabigat, walang ganun. Basta ng lalaki kayo o ng babae kayo, pareho lang yun. Ang bottom line, nag-cheat kayo. So wala na dapat ganun na parang, kababae mong tao, ikaw pa yung nagloko? Walang ganon. Okay? So yun lang. I hope kay Aldrin, tama ba Aldrin nga? Para po kay Aldrin, sa partner ni Nicole, I hope mapatawad mo siya. I hope maayos nyo pang dalawa. Hindi pa naman huli ang lahat. And for Nicole, don't give up. Huwag kang sumuko na magdasal. Huwag kang sumuko na magdasal na sana isang araw lumambot na yung puso ni Aldrin at sana maging okay na siya at mawala na yung galit. At kung nakikinig ka man, Aldrin, please, bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, di ba? Tayo pa kaya? Kung mahal mo si Nicole, please work it out. Kung talagang mahal mo yung mag-ina mo, please work it out. Nagkakasala tayo. Nagkakaroon tayo ng mistakes dahil tao lang tayo. Ang mahalaga dito, aminado si Nicole sa kanyang nagawang pagkakamali. Ang maganda dito, na-realize niya na siya talaga ay maling-mali and she's willing to change for the better to save your family. So yun lang. So wag ka mapagod, sumuko na magdasal. Always pray, i-manifest mo na mabubuo uli kayo at wag ka agad bibigay. Malay mo, one day, gumising ka na lang na okay na. Sasabihin na ni Aldrin, bumalik ka na sa bahay natin. Kawinner, yan po ang kwento ni Nicole dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.